Eto po, may nakita kami 'no, oh, may nakita ho kami mga bossing, eto. Nasaan ba 'yun? Eto muna tayo, bago tayo dumiretso o rumekta doon sa press conference ni Inday, Sara Duterte. Sabi nga nila, "Dapat nasa ano 'yan, nasa Congress 'yan, Bakit gumagawa ng sarili niyang ano, press conference?" So, ipinaliwanag po ng Vice Presidente doon sa kanyang press conference, mga kababayan, na ano daw po, 'no, ito po yung tungkol doon sa sinasabi ng dating Pangulong Duterte na pinapaalis si VP Sara sa politika. Nasabi natin doon sa mga nakaraang vlog natin, mga bossing, na ano po, alam naman natin na inuudyukan din ng mga tatay yung kanyang mga anak para, "O ikaw tumakbo dito, ikaw tumakbo dito, ikaw tumakbo diyan," para mapanatili po, 'no, yung kapangyarihan sa kanila. So ngayon eto, meron pong salaysay ang Vice Presidente, mga bossing, doon nga po sa kanyang press conference. Sa ayan, tama yung sinabi natin. Pagkatapos niya akong sabihan na tumakbo ako ng tumakbo, 'di ba, tama tayo. Tumakbo akong mayor, tumakbo akong vice mayor, tapos sasabihin niya ako na, tigilan na ang politika, darating din tayo diyan, sabi nun, sabi ng Vice Presidente. So sa madaling salita po, mga bossing, kaya ang nangyayari sa opisina ng Vice Presidente, kaya naman pala, 'no? Sorry VP pero mas nakikita ko mas lutang ka, 'no, kaysa doon sa sinabihan namin dati ng lutang. Mas lutang ang Vice Presidente, 'no, kaysa doon sa pinagbintangan natin na lutang dati. Oh, dahil wala sa puso niya yung mga pagtakbong ganyan. Dahil sinabi ni Pangulong Duterte, dahil ganito, dahil ganyan, siguro na-enjoy na din ang politika. Aba, meron pala ditong mga confidential funds and everything, 'no? Sige na, ituloy-tuloy ko na. Saka na lang huminto. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Naku, eto na naman yung ano natin, mga kababayan, yung tipo bang ayoko na talagang tumakbo, hindi na talaga ako tatakbo, 'no? Sabi ni Mayan Lorenzo, parang sintu-sintu ang PI, may schedule pa ang pakikipag-away. Sabi ni Tagayun TV, "Yang presscon yan, ang totoong namumulitika habang ginaganap ang hearing pa-presscon din siya para maiba panoorin ng publiko na nawagan ng atensyon." Correct. Ako man gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos who gave their trust and confidence for me to be the Vice President of everyone. Hindi lang 32.2 million. Yun na nga po, madam, Ako isa po dyan sa 32.2 million. No? Tama po kayo. Sabi niyo po dito, I need to answer the 32.2 million. Madam, hinihintay po namin kayo kung ano po yung inyong paliwanag, no? Para dito po sa sinasabi sa Committee ng Good Governance o Good Government. Hinihintay po namin kayo na ipaliwanag kung bakit po ganong kalaki yung ginagastos doon sa safe houses para i-maintain po. Saan napunta yung mga informant na sinasabi? Bakit parang bigla na lang nawala? Yun po ang mga hinihintay naming sagot sa inyo. Dahil ibintama po kayo, no? 32.2 million Filipinos who gave their trust and confidence for me. Ibinigay namin ang tiwala sa inyo. Huwag nyo naman po sana kaming sagutin ng pinupolitika lang po kayo. Dahil po, ayon po sa nakikita namin at pinatutunguhan nung Quadcom at nitong Good Governance o Good Government Committee, meron naman po dapat kayo talagang sagutin. Pero instead na nandito po kayo, umattend po kayo, pati po nung mga kasamahan ninyo, wala. Umiba kayo ng landas at sa press conference kayo pumunta. Kaya naman, hindi mawawala o hindi natin pwedeng sisihin si Romeo Puentes, no?
Nakathang isip lang ang safe house para may manakaw. Yan po ang sabi ni Romeo, no? Oh. Sabi ni Master Chief, sa presinto, este quadcom, ka magpaliwanag. Puro kayo pautot. Gano'n naman po talaga, mga kababayan. Pinagkatiwalaan po natin sila, ibinigay po natin ang ating boto sa kanila, tapos eto ngayon po, meron tayong gustong malaman, pero ang sasagot sa atin, namumulitika lang yung mga yan, kaya hindi ako pupunta. Tayo naman po, mga bossing, hindi naman po tayo mga BO-BO para tanggapin lang po natin yung dahilan nila na pinupolitika sila. Hindi naman po tayo ganun ka BO-BO, mga bossing. Naiintindihan po natin yung mga itinatanong doon sa Quadcom. Naiintindihan po natin yung mga itinatanong diyan sa Committee ng Good Governance, no? Tungkol sa mga EJK, etc. Kaya naman po tayo nagre-request. Pinagkatiwalaan ka namin, di ba? Harapin mo, sagutin mo. Kapag ka nakuha mo ulit, no, ang aming tiwala, pagka naipaliwanag mo yung mga nangyari dyan, baka kami ulit ang boboto sa 2028 sa iyo. Pero hanggat walang paliwanag, mananatili sa isipan namin, no? Mananatili sa isipan namin na merong mga questionabling pondo na hindi alam kung saan napunta at baka sa inyo napunta. Magiging palaisipan pa din sa amin yun. Mahirap tanggalin yun, no? Aabot yun ng 2028. Lalagpas pa ng 2028. Pagka nagganon ang marka sa isipan ng taong bayan, lalo po ngayon sa panahon na yon, na-e-ekis na po yung mga kandidatong yon. Simple lang. Punta doon, sagutin, ipaliwanag. No? Humihingi kayo ng 2 billion budget, pinakamalaki sa history ng Office of the Vice President. Tapos ayaw nyo ipaliwanag. Ano ba ho ba yun? Mga bossing, oto dito. Pumunta ho tayo doon sa mismong press conference niya. Ito po, putol-putol na po ito, mga kababayan. Kinuha lang po namin yung mga masasabi nating pinaka-highlights nung kanyang press conference. Pakinggan ho, mga. Sabi ni Magdaleno, pag na-impeach ba si Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon. Pinaparesign kasi ni Digong baka to save her political career. Aalamin po natin yan. Dito muna tayo sa press con. Anong kinagalit ni Lisa Marcos? Naku, ayun, Lisa Marcos agad. Ito na po, hindi muna ako makikipag-away